beloved Boss Mike Cervera. Po ang pamilya ni Paulo Tantoco Hmm. at humihingi sila ng privacy dahil ang pagkamatay daw ng kanilang anak ay isang pribadong bagay. Well, muli po, kami po ay nakikiramay sa pamilya. Lahat po tayo ay namatayan na. Alam natin na napakalungkot yan. Alam natin ang pagluluksa na Buti alam mo, 'di ba? Buti alam mo, 'di ba? Sige tuloy. pinagdadaraanan ng mga namatayan ng mahal sa buhay. So my condolences to the Tantoco family. Pero hindi po ako naniniwala na pribadong bagay ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Unang-una, siya po ay nasa Estados Unidos kasama ng kanyang asawa na naglilingkod sa Malacanang Palace. Siya pala po ay undersecretary ng Office of the Social Secretary. At naroroon ang kanyang asawa on official mission kung saan kasama si Paulo Tantoco. Kaya po maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gastos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan. Nasaan ang ebidensya mo na ginamit ng taong bayan? Nakakalimutan ng baklang yan. Na ang First Lady hindi empleyado at hindi kawani ng gobyerno. Tandaan nyo to. Ang pera ho na ginastos ng trip na yan, ng unang ginang ay sponsored. Bubu! Hindi pwede na gumastos ng pera si First Lady galing sa kaban ng bayan kasi hindi naman siya, hindi siya empleyado o hindi siya kawani ng gobyerno. Bobo. Makapanira lang ito eh. Teka muna, sabi mo papahiyain si Pangulo. Bakit wala na? 'Di ba? Bakit wala na? 'Di ba mga kababayan? Sponsored po mga kababayan. Yung pong ginagastos ng First Lady dyan. Yan, mga kababayan, tandaan nyo yan. Etong mga sinasabi nito, ito po ay kasinungalingan. Makapanira lang. Ang dami nyo palang gusto. Angelita Abbas, oo. Hello, Mike. Watching from London while having a tea break. Oo. Sabi naman ni Rusty Manalo, si Roqueta, spokesperson ni Duterte tulad ng amo bastos at bobo. Yan po mga kababayan eh. Ano gagawa pa rin ng kwento? Oo, gumagawa pa rin. Kumikikig pa! Alay. Para dyan sa biyaheng yan. At ang biyahe nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival kung saan marami rin mga artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. So unang-una po, yun naman pala alam mo eh. Kaya nga marami kasi sponsored yan. Hindi yan gastos ng gobyerno. Tanga talaga to! Makapanira lang mga kababayan eh. siya po ay kabahagi na isang delegasyon sa isang hindi mo alam. Iniisip mo pa. Sa totoo lang mga kababayan, alam niya naman ho yan. Kaya lang sinasabi niya na gastos ng gobyerno para magalit ang tao. Sabihin, nahihirapan kami pero si gastos ng gastos. Ang gumagastos ng pera ng gobyerno ay si Buday. Yun ang totoo. Dahil siya ay vice-presidente, merong pondo dyan sa paglabas-labas niya ng bansa, okay yun. Kaya lang, sana kapag labas mo sana, may resulta yung pagpunta mo sa ibang bansa. Kaso nga wala. Diba, Direk Freddy? PM tayo pagkatapos neto tuloy. event na naging opisyal dahil ito po ay isang proyekto ng First Lady. Kita mo? Alam nyo kapag aaralin nyo yung mga sinasabi ni Roque, abay nawawala ho sa tono eh. Parang gitara ni Freddy Valera eh. Ay hindi. Freddy Aguilar eh. Nakikita ko si Direk Freddy. Nawawala ho sa tono parang gitara ni Freddy Aguilar eh. Kita nyo mga kababayan yung pagpapaikot niya, kung ano sinasabi niya, yun naman pala. Di ba? Kasama yan. Saan? Ulitin mo.
Galingan mo pagsisinungaling. artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. Oh, So unang-una po, siya po ay kabahagi sabi ate niyo. Oh. kung saan kasama si Paulo Tantoco. Hmm. Kaya po maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gastos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, Eh malay mo, wala kang ebidensya na ginastos ng gobyerno yan eh. Dahil hindi naman po talaga gumastos ang gobyerno dyan, mga kababayan. ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan Oh, nasa ang ebidensya dapat pinakita mo, ginamit ang pera ng taong bayan. Hindi yan si Buday. Ulitin ko sa iyo, bawal sa First Lady gumamit ng pera ng gobyerno. Sponsor yan. para dyan sa biyaheng yan. At ang Mm. biyahe nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival. Oo, kita mo, International Film Festival, kamo. Yun naman pala eh. Di ba? Oh, buti nga yun eh. Si First Lady may resulta. Oh, tuloy. Marami rin mga artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. Kita mo, maraming artista, ibig sabihin, kanya-kanyang bayad yan. Tatanga-tanga talaga eh. Kung sinabi mo na ginastos yung pondo ng bayan, dapat eto yung dokumento. Oh, yan, gastos kamo. Hindi yung puro ka lang panira ng panira. Umuwi ka! Direct. So unang-una po, siya po ay kabahagi ng isang delegasyon Kita mo, kabahagi daw ng delegasyon ng sa isang hindi mo alam. Gawa ka kasi ng gawa ng kwento eh. Sa totoo lang si Rocky gawa lang ng gawa ng kwento ito. Kahit walang katotohanan, sige lang na sige. Kaya ayan ang napapala mo. Sabi ni Panelo, daldal ka kasi ng daldal. Yan, di ba? Tuloy. event na naging opisyal dahil ito po Kita mo, event, hindi yan opisyal. Event lang. Ginagawa mo kasi, ginagawa mong malisyoso. Basta makatira ka lang kay First Lady. Di ba? Ginagawang malisyoso, mga kababayan, makatira lang kay First Lady. ay isang proyekto ng First Lady, yung Kita- Manila International Film Festival dyan sa proyekto pala eh. So proyekto yan. Ng First Lady? Baka naman umattend lang. Yes. At dahil nga ito ay kabahagi ng isang programa Napapalunok, sinungaling yan. Alam nyo mga kababayan, yung mga napapalunok habang nagsasalita, ako nauubo lang. Pero eto mga kababayan, habang nagsasalita napapalunok, yan na ho, ang senyalis na nagsisinungaling yan. Di po ba, mga kababayan? Sinungaling. Basta mga kababayan, sponsored po lahat po ng ginastos ng ating unang ginang sa ginawang event na yan ay hindi po gastos ng gobyerno. Ito po matindi mga kababayan ko. Pinipilit niyang ikonekta ang First Lady sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kahit pa sabihin ng pamilya na pwede ba tumahimik muna kayo, nagluluksa kami. At niliwanag na rin mga kababayan, ang sabi ng pamilya, lalong-lalo na yung ina mismo ni Tantoco, na wala hong kinalaman ng First Lady sa kung anuman yung dahilan ng pagkamatay ng anak nila. Kita nyo mga kababayan ko, ginagamit lang ho nilang propaganda. Kasi gusto nilang idikit si First Lady, si Presidente. Saan? Dito. Sa droga. Kita nyo? Kasi mga kababayan, tulad niyan, pagpunta lang ni Pangulo sa Amerika, anong ginagawa niya? Diba, panay ang kwento, panay ang paninira. Sabi niya, mag-aala Zelensky ka. Babastusin ka. At gagawin sa'yo kung anong ginawa kay Zelensky noong kaharap si Trump. Mga kababayan, ganun eh. Oo. Di po ba? Yung po yung sinasabi nito eh. Tapos ngayon nakita natin hindi totoo. Paano na? Di ba? Kaya alam nyo mga kababayan, tama ka Rolly Viñas. Ganun sila kadesperado. Lahat gagawin, lahat sasabihin, kahit hindi totoo. Kasi, bakit kanyo? May mga taga-suporta sila na kahit anong sabihin nila, kahit biro, kahit paninira, kahit fake news, kinakain nila. Yun po yun, mga kababayan. Kaya malalakas ang loob niyan kasi
yung mga taga-suporta nila nuknukan ng tanga. Sabi nga ni General Torre, 'di ba? Mahihina ang kukote basta DDS. So ngayon mga kababayan, hanggang dito na lang. Time na po at mahaba na yung ating oras. Kita-kita po tayo mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsama at syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.